Ang galing ang question na to para malaman ko, hanapin ko ang verb ending. So, ang verb niya ito. Nasaan ko? Ito. So, ang question na to galing sa sentence na to. Hinahanap ay time. So, ang to ang time. So, ang sagot ay ito. Ganun ang techniques para mabilis mo masagutan yung question kahit sa, lalo na sa mga mahabang questions, mga paragraphs. Ang hindi mo gagawin ay yung i-translate isa-isa yung mga sentences na to. Hanapin mo lang, identify mo yung questions, so, ano bang hinahanap ng question. Tulad nito, onje, ang hinahanap niya yung time. Para makita mo kung aling sentence, tingnan mo yung verb ending. Then, pag na-identify mo na kung nasan yung verb ending, tulad nito, tingnan mo sa, so ito yung sentence na pinagkuhanan. Okay? Try natin sa iba. Yan. Ang idea is, so ang question na to ay galing sa mga sentences na ito. So yun lagi. Kaya nagkaroon ito dahil kinuha sa mga sentences na ito. Ilan ba yung mga sentences na yan? Tingnan natin yung tuldok. Sa 2, 3, 4, 5. So, hindi mo kailangang i-translate ito ng isa-isa. Aabutin ka ng siyam-siyam bago ma-translate yan. Hindi ka naman translator. At ang hahanapin lang natin, alin ba yung sentence na kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ayun tulad dito. Identify mo muna kung ano yung question. Dapat kasi makuha mo. So, yung question, then makuha mo yung particle, kung may tenses, kung may verb ending. And so, dito, ang question dito ay muot. Ayan. Then, ang particle niya ay will. And then, ito yung verb ending niya. Then, ito yung kanyang time. So, ang sagot ay hanapin natin yung muot na ito. Alin ba yung word na pinalitan ng muot? So, ang sagot ay nasa pagitan ng time, at nasa pagitan ng particle. So, hanapin natin yung verb ending para makita natin, which is hada. Pupuntahan mo yung mga tuldok, tingnan mo kung may hada. Tulad nito, hindi naman siya hada. Ito, hindi siya hada. Ito, hada. Ibig sabihin, dun kinuha sa sentence na yun. So, sa sentence na to, dun kinuha yung question. Hanapin na natin yung particle. So, ang particle ay ito. Hanapin natin yung time. Ito yung time. Ito yung time. Therefore, ang sagot ay nasa pagitan niya. Hanapin mo yun dito sa mga apat nito. Ito yung same. Ganun. Hindi na kailangan ng paligoy-ligoy. So, ito isa sa mga text na ginagamit namin para sagutan yung mga question sa exam, lalo na yung mga question sa paragraph. At ito yung ito yung ginagamit namin, isa sa mga techniques na ginagamit to answer a question efficiently. Yung kung paano mo sasagutan ng sobrang bilis, as in sobrang bilis, like in a few seconds, 30 seconds, 20 seconds, and even 10 seconds, yung mga tanong tungkol sa sentences. Dahil aminin natin, ang pinakamalaking problema natin, kung ikaw ay first timer, hindi ko alam yung eksaktong list ng mag-e-exam, pero siguro aabot ng I'm not sure kung 10,000 or 30,000, 40,000, 10,000 PBT pa lang Ilan ang kukuhanin? 500. So, kailangan kasama tayo doon sa 500. Sa 500 na yan, ilan dyan ang mag-e-exam na kalaban mo? Kung first timer ka, ngayon ka lang mag-e-exam, sino-sino yung mga kalaban mo para sa top 500? Kasama sa mga mag-e-exam yung mga teachers ng mga iba-ibang learning centers. Kasama sa mga mag-e-exam yung mga ex-Korea workers. Okay? Yung mga tuldok na students, yung mga level 1, level 2 na sa topic. At meron pa iba-ibang mga topic passers, kalaban mo pa rin yun. Mga level 1 topic passers. And kalaban mo rin yung mga retakers, yung mga veteran examiners. Ibig sabihin, marami kang kalaban na sobrang daming alam na sa Korean language. Sa palagay mo ba, kung next week na yung exam, kaya mo bang tapatan yung kanilang knowledge? Kaya mo mapasama sa top 500?
So, kailangan natin ay pag-aralan yung mga techniques. So, isa sa mga techniques na ginagamit namin. But this techniques, this is not for everybody. Okay? This is not for everybody. This is not the only techniques that we have. This is not applicable to all types of questions, but it will help you a lot to majority of sentences. Fill in the blanks, conversation, paragraphs, etc. Pero ito ay para lang sa mga taong nag-aaral talaga para makapasa. What I mean is, kung 3 months ka pa lang nag-aaral, I think hindi ito para sa'yo. Kung mabagal ka magbasa, hindi ito para sa'yo. Kung hindi ka marunong mag-conjugate, hindi mo maiintindihan ito. Kung hindi mo alam ang sentences order, hindi para sa'yo yung technique nito. So, kailangan mag-aral ka, mag-practice ka, exam. Okay? Sa mga naturuan ko ng mga technique, iba-ibang techniques, mag-comment kayo, ituro nyo sa iba, i-repost nyo sa Facebook, at i-share nyo yung knowledge nyo. Okay? Marami kasi dyan na magsasabi ng mga techniques, pero hindi tinuturo specifically kung anong gagawin, hindi pinapractice sa exam, kaya hindi napapatunayan ng mga estudyante kung effective ito o hindi. So, dito, pumunta kayo dito, nag-exam kami, ang gusto namin umabot sa 100 mock test para lang mapatunayan mo na effective nga yung mga techniques na tinuturo. Okay? Sana nakatulong to. Thank you very much. This is Jerwin. Kamsahamnida.